Sa puso po ng Bohol, hindi lamang mga chocolate hills at magagandang dalampasigan ang namamayani, kundi pati na rin po ang alab ng diwa ng pagbabago. Sa Alicia, Bohol, isang matibay at matapang na mensaheng isalabuhay ng mga residente. Hindi nila ipagbibili ang kanilang boto para sa pansamantalang ayuda, bagkus ay buong pusong susuportahan ng Duterte senatorial slate ng PDP laban sa ilalim ng Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally. Ipinakita naman ng mga Boholano na higit pa sa pangakong tulong, mas mahalaga ang tunay na malasakit at paninindigan sa kinabukasan ng bansa. Narito balita ni Sheena Torno. Sa makulay at tahimik na bayan ng Alicia, Bohol, hindi lamang turismo at agrikultura ang pinagtutunan ng pansin ng mga residente, pati na rin ang hinaharap ng ating bansa. Kahit sa ang panig ng Pilipinas, hindi matatawaran ang ipinapakitang suporta ng mga Pilipino sa spiritual leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ at senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy, pati na rin sa Duterte senatorial slate. Sa malawakang pagtitipon ay sinagawa sa ilalim ng Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally, kapansin-pansin ang matibay at buong pusong suporta ng mga Pilipino sa mga kandidato ng PDP laban. Ang masungit na panahon nga hindi naging hadlang para sa mga residente ng Alicia, Bohol dahil nakadulo pa rin sila sa nabanggit na campaign rally upang personal na mapakinggan ang mga plataforma at plano ng buong Duterte senatorial slate. Pagod na raw ang mga Pilipino sa paulit-ulit na mga kandidato na magaling lamang sa pangako, ngunit malayo sa gawa. Karon mga na klaro mga kwan ma'am, kaya tungod sa daghan nang nahitabo nga krimen man sama sa mga rape. Daghan ng krimen nga nangahimo ma'am, dili sa una sa panahon pa nita digo nga peaceful kayo ma'am, bisan pag maglakaw ka. Para naman kay Marivic Tamayo, hindi matutumbasan ng anumang halaga ang prinsipyo niya sa pagboto at hindi kailanman ito magpapadala sa mga pangakong ayuda. Pipiliin daw niya ang isang leader na seryoso o sinserong nagmamalasakit at nagmamahal sa mga mahihirap, gaya ng butihing pastor. Si Pastor Quiboloy, buto ko na, kaya matinudanon nga tao. Nindot yun na, si Quiboloy, maayo po na siya nga, tao pastor. Pumubuto ko ni Pastor Quiboloy. Mubuto ko niya, kaya nakita na ko sa iyang mga plataforma nga maayo po siya. Kahit na ano pang alegasyon ang ipahid kay Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi maitatago ang ipinapakitang suporta ng mga Pilipino sa kanya dahil lalo pa nga itong lumalakas sa paglipas ng mga araw. Ang mga plataforma niyang zero corruption, pagsugpo sa iligal na droga, kriminalidad at kahirapan ang hinangaan ng mga residente sa nasabing bayan. Para kay Alicia, Bohol Mayor Victoriano Torres III, ibang-iba ang butihing pastor at ang buong Duterte senatorial slate sa ibang mga kandidato. Iba talaga. Kasi yung iba mukhang pera eh. Idol ko rin si pastor. Tsaka mabait yun. Kita-kita naman. Kita-kita naman sa mga tao na mahal siya eh. No? Kasi may malasakit sa mga mahirap. Hindi maipagkakaila. Ibang-iba na raw ang panahon ngayon sa ilalim ng Marcos government kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dati talagang clear yung mga walang, hindi tayo matakot sa sa buong paligid. Pero ngayon nagsibalikan na naman yung mga na yan na. Sila nga raw ang magpapatunay sa mga pagbabagong naidulot ng War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte sa kanilang komunidad. Si Edwin Gumov-As, isa sa mga dumalo sa Ayusin Natin ang Pilipinas Campaign Rally. Aminadong gumamit ng ipinagbabawal na gamot noong 2015. Ngunit nang maupo sa Malacanang si Pangulong Duterte, nagdesisyon siyang sumuko sa otoridad, talikuran ng ilegal na droga at tuluyang magbagong buhay. Nausob ang mga kinabuhi sa una nga mga user. Mas lami ang kuan kay ngano, di na ta mahadlok mamulakaw sa una. Ako sa una maadtog Cebu mahadlok ko. Pero sa si Duterte na ang ninglingkod sa pagka-presidente, bisan asa ko di na ko mahadlok kaya wa na may mga buang sa una. Para sa kanya, isang malaking kabalintunaan na ang mismong taong nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Siya pa ngayon ang inuusig at inaapi. Ramdam pa rin niya ang sakit na ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte. Wa ko sakiti nga
Buwag mi sa mga uyab kung nasakitan ko isip amahan siya sa atong nasod. Di ko katugot nga iyang gihimo ilang gihimo ato. Kay mura og way lami, mura wala tay salig sa atong nasod, sa atong mga balao dire. Mula rito sa Alicia, Bohol, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.